This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Paglubog ng bangkang sinasakyan ng nasa 20 mag-aaral sa Pampanga. Nahuli kam! Hindi humuhupang baha sa PNR Road sa Dagupan City. Problema ng mga residente. Sawa, bumulabog sa isang paaralan sa San Jose City, Nueva Ecija. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbaga malem baya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa hilaga at gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Hindi humuhupang baha sa PNR Road sa Dagupan City, idinadaing ng mga residente. Tutukan sa live report ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ayon sa lokal na pamahalaan, kabilang sa kanilang project para sa taong 2025 ang pagsasaayos ng kalsada sa bahagi ng PNR Mayombo Road. Simula nang pumasok ng tag-ulan, hindi na humupa ang bahang naipon sa bahagi ng PNR Mayombo Road sa Dagupan City. Nangingitim na ang tubig at nangangamoy na rin. Sobrang hirap, ma'am. Yan, sobrang tagal na. Kahit umuulan, laging tumataas yan. Mawawala lang pag tumigil yung ulan. Mabaho na siya? Sobrang baho, ma'am. Tsaka nakakatakot din. Baka makakuha pa ng sakit yung mga dumadaan dyan. Peligroso na rin daw ito sa mga dumadaan sa lugar. Oo, madulas, ganun lang. Kung minsan kawawa yung mga matanda, Kasi madudulas dyan ay naawa ka. batid ng lokal na pamahalaan ang problema. Patataasan daw ang kalsada at lalagyan ng malawak na drainage canal. Napansin nyo, may tubig doon sa may DBP papasok sa PNR. Pupunduhan ko na yan ng 2025. Yan po. For 2025. Basta hindi ho mabagal ang pag-approve. Mabilis sana. Ano yun, Mayor? Drainage din? Lahat. Elevation and drainage. Panawagan ng otoridad sa publiko na maging maingat sa pagdaan sa lugar. Kung magtutuloy-tuloy ang magandang panahon, huhupa rin ang baha sa kalsada. Sa ngayon, nagsisilbi itong daanan ng mga malalaking bus at pribadong sasakyan na mula Perez Boulevard at Mayombo Road na pansamantalang hindi pinapadaan sa MH Del Pilar Street. Chris, ipakita ko lamang yung sitwasyon dito sa aming kinaroroonan. Sa aking kanan, Chris, dito dumadaan yung mga kapuso natin na nakatira malapit lamang dito mismo sa PNR Mayombo Road. At dito rin dumadaan yung mga pasahero naman na sasakay ng jeep papunta ng Manawag, Mangaldan, San Jacinto at maging sa May San Fabian. Tuwing high tide, Chris, itong part na to mismo sa aking likuran, medyo mataas dyan yung tubig. Kaya naman yung ating mga kababayan ay kinakailangan ng magsuot ng bota dahil talagang baha na yung kanilang dadaanan. Ang concern naman ng mga residente dito ay yung kanilang parang health issue dahil nga medyo mabaho na nga yung kalsada. Nakikipag-ugnayan na rin yung mga residente sa part naman ng City Health Office. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ilang riders na may ingay na tambutsyo ng motorsiklo pinaguhuli ng Mangaldan Police. Nakatutok Claire Lacanilaw, Dungka. Pinaigting ng Mangaldan Police ang kanilang checkpoint, lalo na sa mga rider ng motorsiklo na may ingay na tambutsyo. Agad na hinuhuli ang rider at kinukumpiska ang tambutsyo ng sasakyan. During off-lansita natin during nighttime, itong violation ng noisy or yung maingay na motor, ito is especially yung exhaust system. So under kasi ng municipal ordinance, itong municipal ordinance number 2021-07, ipinagbabawal po itong mga, especially yung modification ng mga original parts ng ating mga motor system. Marami raw natatanggap na reklamo ang pulisya kaugnay sa mga motorsiklong may maiingay na tambutsyo. Nagigising ka pag natutulog ka, saka pasakit sa tinga. Siyempre pag nagpapahinga ka, kaya naman bigla ka na lang magugulat, tutulog ka, magigising ka na lang, mabibwisit ka pag nakahinto yung tulog mo. Ganun. Ayon sa PNP, pagmumultahin at maaring makulong na aabot sa 6 na buwan ang sinumang motorista na gumagamit ng maingay na tambutsyo. Plano rin ng otoridad na ipagbawal ang paggawa at pagbebenta ng modified muffler sa bayan. Siguro na dapat i-update natin itong
ating municipal ordinance na ipagbawal itong paggawa ng mga modification na mufflers na binibenta sa open market. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Bangkay na ng matagpuan ang 72 anyos na si Aniceto Takanay sa barangay Velasco, Tayum, Abra. Ayon sa kaanak, hapon noong linggo, September 22, nang huli siyang makita. Nagtulong-tulong ang mga kaanak at kabarangay sa paghanap hanggang sa nakita na lamang daw siyang walang buhay sa isang palayan. Ilang metro ang layo mula sa kanyang bahay, pasado 2:00 ng hapon kahapon, September 24. Posible raw na nahulog mula sa gubat ang biktima dahil sa mga nakitang bakas at kanyang tsinelas sa lugar. Wala namang nakitang sugat ang biktima, kaya posible raw na nasawi siya dahil sa kahinaan. Hindi na isinailalim sa autopsy ang bangkay ng biktima dahil naniniwala ang mga kaanak na walang foul play sa kanyang pagkamatay. Kauna-unahang Advanced Reading Center sa SDO Pangasinan 1 binuksan sa isang eskwelahan sa Calasiao, Pangasinan. Sundan sa report. Imbes na gadget, libro ang hawak ng mga chikiting na ito sa isang eskwelahan sa Calasiao, Pangasinan. Enjoy sa pagbabasa ng mga all-time favorite stories for kids. Ang grade 1 learner na si Juliana, namamangha sa dami ng storybook na pwede niyang basahin sa kanyang vacant time. I love going to the library because I can read a lot. Binuksan ngayong araw sa isang eskwelahan sa Calasiao, Pangasinan ang kauna-unahang Advanced Reading Center o Library sa SDO Pangasinan 1. Layo nitong maibalik ang love of reading ng mga learner, lalo na sa murang edad. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng libro, natuturuan ng mga bata ng mga bagong kaalaman at nahahasa ang kanilang language skills, gaya ng speech development at vocabulary. The new books here, they are encouraged to read more. Okay. Kasi di ba ang reading, it will lead you to other places, other venues. And with this one, na-widen yung vocabulary nila and then the comprehension. Bukas sa lahat ng learner ang reading center. Target itong mapataas pa ang reading comprehension ng mga bata. We encourage the kids to come more often to the library and bring back the love of reading. And this is also to nurture their reading skills. Samantala, nakitaya pang eskwelahan sa isang multinational publishing, education, and media company para sa pagbibigay ng mga advanced book na magagamit ng mga learner. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nagpasiklaban ang mga street dancers sa pagrampa at pagsayaw sa Pagay Festival sa Alicia, Isabela kahapon, September 25, bilang bahagi ng 75th founding anniversary ng bayan. Kilala sa produktong palay ang bayan ng Alicia at isa ito sa mga bayan sa probinsya na may pinakamalawak na palayan na mahigit sa 10,000 hectares. Layo ng pagdiriwang na mabigyang pugay ang mga magsasaka sa kanilang pagiging bayani sa pamayanan. Gamit ang mga magagarang kasuotan, rumampa at sumayaw ang mga kalahok sa kalsada at sa grandstand na kinagiliwan naman ng libu-libong manonood. Nagawin ng premyo ang mga nanalo sa kompetisyon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nakuhanan ng cellphone video ang paglubog ng bangka na sinasakyan ng mahigit sa 20 mga bata sa barangay Bangkal, Guagua, Pampanga noong Lunes, September 23. Kwento ng isa sa mga na-rescue, pasado 11:30 ng umaga, pauwi na sana ang mga mag-aaral para sa kanilang tanghalian nang biglang tumagilid ang sinasakyang bangka. Nawalan daw ng kontrol ang bangkero matapos na magkagulo ang mga bata. Tulong-tulong naman na sinagip at nailigtas ng mga concerned citizen at ilang bangkero ang mga sakay ng lumubog na bangka na nasa grade 1 to 4. Maswerte namang walang nasaktan sa insidente. Hindi na rin inireport sa mga otoridad ang insidente. Taasingin sa kuryente, nakaambang ngayong Setyembre dahil sa pagtaas ng transmission charge ayon sa DECORP. Tutukan sa report.
Umabot sa halos 5,000 piso ang electric bill ni Aling Fe ngayong Setyembre. Bahagya raw tumaas kumpara sa bill niya noong nakaraang buwan. Siyempre, imbis na makabili ako ng vitamins ko, napupunta lang doon sa mga pambayad ng kuryente. Paliwanag ng Dagupan Electric Corporation, bahagyang tumaas ang singil sa kuryente ngayong buwan kahit pa bumabang generation charge. Titingnan namin kung yung increase sa transmission charge, lalagpasan niya yung decrease naman sa generation charge. Bumaba ng 13 centavos ang generation charge pero tumaas ng 26 centavos ang transmission charge. Kaya kung susumahin, may 13 centavos per kilowatt-hour ang itinaas sa singil sa kuryente ngayong buwan, bunsod ng huling koleksyon sa staggered payment ng Westsam Generation Cost noong Mayo. Idagdag pa ang increase sa ancillary charges ng NGCP. Pass-through charge kasi ito sa amin So, kumbaga sinisingil namin to tapos binabayad din namin sa NGCP. Patuloy ang paalala ng DECORP sa mga electric consumer na magtipid sa konsumo sa kuryente. Ugaliing nakapatay o nakaswitch off ang mga appliance na hindi ginagamit. Huwag mo munang isindi yung aircon ng maaga. Pero sabi naman, tapos sabi naman ng anak ko, 9 to, mayroon siyang timer daw. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, nobyo ng pinaslang na college student sa Lingayen, Pangasinan, tinukoy na ng pulisya na sospek sa krimen. May follow-up report, CJ Turida. Tinukoy na ng pulisya na ang nobyo ni Evelyn Salting, ang estudyanteng pinatay at ibinaon sa buhangin sa Lingayen, Pangasinan, ang sospek sa kanyang pagkamatay. Itinuro siya ng isang kaibigan na saksi sa krimen. Sumentro ang investigasyon sa nobyo ng biktima dahil sa kanilang palitan ng text messages. Medyo mayroon silang hindi pagkakaunawaan pero hindi naman po harsh yung kanilang pag-uusap. Sa paunang investigasyon ng PNP, itinanggi ng nobyo ang paratang dahil sa nangyaring krimen sa Lingayen Baywalk na sakop ng Capitol Beach Front. Tinatanong ngayon ng ilang residente, ligtas pa bang pumasyal sa lugar? Tiniyak naman ng mga otoridad na mahigpit ang ipinatutupad nilang seguridad doon. Yung isang mobile patrol natin, yung 1574, ay yun po yung area na talagang tinututukan niya sa area na yun dahil pasyalan po ito ng ating mga kababayan. May mga itinalaga rin na pulis na bumubuo ng Task Force Baywalk na nagpapatupad ng security measures sa lugar. Anytime kasama din po dyan ang Bimani Police Station kasi nga magkadikit lang po yung Baywalk po natin. Yung kahabaan po ng Baywalk ay lagi po nilang pinapatrolya. Panawagan ng lokal na pamahalaan sa publiko na magtiwala sa kapulisan dahil ginagawa nila lahat upang mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa probinsya. I commend itong investigasyon at trinabaho po ng ating kapulisan, lalong-lalo na po dito sa bayan ng Lingayen. So at least we could say that the case is solved. Samantala, kinundenan ng pamunuan ng PSU Lingayen Campus ang ginawang pagpatay sa kanilang estudyante. Ipinaabot din ng pamunuan ng universidad ang taus-pusong pakikiramay sa naulilang pamilya ng biktima. Gagawa raw ang PSU ng mga hakbang upang mapaigting pa ang kaligtasan at seguridad ng kanilang mga estudyante. CJ Turida, One North Central Luzon. Sawa, natagpuan sa gym ng isang paaralan sa San Jose City, Nueva Ecija. Silipin sa report. Nabulabog ang mga mag-aaral ng San Jose East Elementary School sa Barangay Sibot, San Jose City dahil sa nakitang sawa sa kisame ng multi-purpose gym ng paaralan. Tumawag ang mga guro ng mga barangay official at kawani ng DNR at sinagip ang sawa na may habang 6 na talampakan. Sakay ng boom truck of mobile man lift vehicle, unti-unting kinuha ng isang accredited wildlife rescuer ang sawa gamit ang tubo na may pang-ipit sa dulo. Ligtas na naibaba ang sawa. Posible raw na nabulabog ang sawa sa kanyang tirahan dahil sa baha. Sa ngayon, nasa pangangalaga na ng Wildlife Rescue Center ng DNR Nueva Ecija ang sawa para maibalik sa kanilang habitat. Nailigtas ng isang residente sa Barangay Dardarat, Cabugao, Ilocos Sur ang isang dolphin na inakalang patay na isda. Nangihina na raw ang dolphin at may nakapulupot na nylon sa kanyang nguso. Napag-alaman na isa itong klase ng bottlenose dolphin. May habang 200 centimeters at lapad na 51 centimeters. Indikasyon umano na bata pa ang dolphin. Nakitaan ng sugat sa katawan at nguso ang dolphin. Paniwala ng mga otoridad, isang araw na ang nakalipas na may nakapulupot sa nguso nito, dahilan upang manghina at mapadpad sa tabi ng dagat.
dagat. Pagkatapos matanggal ang nakapalupot na nylon sa katawan ng dolphin, pinakain ito at nang makitang bumalik na ang sigla, saka pinakawalan ulit sa dagat. Claire Lacanilaw, Dungka, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Natagpuan na ang nawawalang konsehal ng Dumalneg, Ilocos Norte na si Santos Cascayan Jr. Si Cascayan ay nagpunta sa bundok noong Sabado, September 21 para manguha ng ratan na gagamitin sana sa paggawa ng basket. Umuulan daw noon kaya naligaw siya at hindi nakauwi. Nakatawag pa sa pamilya bago maubusan ng baterya ang kanyang cellphone at naipaalam na siya ay naligaw sa kabundukan. Agad naman daw nagsagawa ng search and rescue operation ng lokal na pamahalaan pero bigong mahanap dahil sa sama ng panahon. Kahapon, September 25, natagpuan si Cascayan sa liblib na barangay sa bayan ng Bintar. Agad naman na tinulungan ng mga residente at binigyan ng inumin at pagkain. Mga prutas daw ang kinain ni Cascayan habang nasa kabundukan. Agad naman na sinundo ng lokal na pamahalaan ng Dumalneg ang konsehal na nasa maayos ng lagay matapos sumailalim sa medical examination. Ilang araw bago ang schedule ng paghahain ng COC, ilang aspirants sa Pangasinan nagsimula ng kumuha ng COC form sa COMELEC. Tutukan sa report. Nakatakda sa October 1 hanggang October 8 ang paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga aspirant o yung mga kakandidato para sa 2025 midterm elections. 5 araw bago ang unang araw ng filing, may mga aspirant na nagtungo sa COMELEC Pangasinan upang kumuha ng COC form. Ina-advise natin na may kopya naman tayo sa website. Sabi nila, mas gusto daw nila yung makuha mismo dito sa opisina. May ilang aspirant na raw ang nakipag-ugnayan sa COMELEC sa petsa ng paghahain nila ng COC. Ngayon pa lang, ipinaalala na ng COMELEC sa mga aspirant na mahigpit na susundin ng oras sa filing ng COC. Nanawagan din ng COMELEC sa mga supporter ng mga aspirant na maging responsable at disiplinado. Sana hindi sila mag-create ng pagka-disturb ng traffic diyan sa labas o kung yung iba kasi may mga banda. Halimbawa na lang dito sa opisina natin, napapaligiran din tayo ng ibang opisina, may school pa dyan. Sana hindi sila maka-distract sa klase. Nakipag-ugnayan na rin ng COMELEC Dagupan City sa PNP para sa seguridad na ipatutupad sa filing of COC. On October 1 to 8, naka-ready na rin tayo para sa mga aspirants na maghahain ng kanilang Certificate of Candidacy. Samantala, may mga election officer na sa Pangasinan ang nagpatupad ng briefing kaugnay sa mga dapat gawin sa filing of COC. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Glaban, One North Central Luzon. Tips ukol sa pangalaga sa mga sasakyan ngayong madalas ang pagbaha, ating alamin sa report. Kahit tag-ulan at madalas makaranas ng baha, sige pa rin ang pamamasada ng ilang tricycle drivers. Hindi alintana ang posibilidad ng pagkasira ng kanilang sasakyan. Payo ng mekaniko sa mga tricycle driver na hindi maiwasang ilusong sa baha ang kanilang sasakyan para makapaghanap buhay. Kung kusa na raw na humihinto ang motorsiklo at namamatay ang makina, huwag na raw ipilit ibiyahe at ipaayos na agad. Kailangan i-change oil. Pag hindi mo change oil yun, magkakatubig yung langis niya. Masisira yung makina. Mas malaki ang gastos pag nasira yung makina. Ayon pa kay CJ, regular na ipacheck sa mekaniko ang preno, bearing at tangke ng gasolina tuwing lumulusong sa baha. Pwede raw kasing mapasukan ng tubig. Huwag din daw kalikutin ang makina kung walang sapat na kaalaman sa pagkukumpuni ng sasakyan. Si Robert na may-ari ng tricycle, lagi raw niyang ipinapatingin sa mekaniko ang kanyang sasakyan, lalo't nilulusong din niya ito sa baha. Maaring pasukan ng tubig, diretso sa makina, sa tambutso, diretso sa makina, overhaul, malaking gastos ang mangyayari niyan. Dobleng pag-iingat lang, basta hindi na kaya ng motor na isulong sa baha, wag nang ipilit. Jarek Pasiliao, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Nangangamba ngayon ang nasa 11,000 na mangingisda sa bayan ng Apari, Cagayan dahil sa kakaunting huli nila ng spider shrimp o mas kilala sa tawag na aramang ng mga lokal. Ayon sa mga mangingisda, dahil umano ito sa dredging activity na sakop ng Cagayan River, nasisira umano ang pangitlugan ng mga hipon. Kung dati, ang bawat mangingisda ay nakakahuli ng 100 hanggang 200 kilo ng aramang kada araw. Ngayon, swerte na raw kung may 3 kilo. Ang aramang ay siya ring ipinagdiriwang na kapistahan sa bayan. Indikasyon na mayaman sa spider shrimp ang lugar. Tugon naman ng mga environmental advocates, sinisikap nilang gumawa ng mga hakbang para mapanatili at maibalik ang tirahan ng mga hipon na dinadala rin sa mga karatig lalawigan. Panghuhuli sa mga pag-alagalang aso sa Dagupan City isinasagawa ng otoridad. Narito ang report. Perwisyo sa ilang residente at motorista ang mga pag-alagalang aso sa bahagi ng Barangay Bacayao Sur, Dagupan City. Problema rin daw ang mga makalat na dumi ng mga aso sa kalsada. May dati rin daw na reklamo na nangangain ng manok ang mga alagang aso. Isang problema, nagkaroon ng ganyan na insidente dito sa barangay namin. Halos 8 atang manok na panabong yung kinain niya, kaya nagrereklamo yung may-ari. Nagiging sanhi rin daw ito ng disgrasya sa mga dumadaang motorista lalo na tuwing gabi. Nakakapekto siya kasi delikado po siya. Lalo pag kunwari na surprise po kami na biglang nabulaga po kami na lumabas po yung aso. Siyempre, lalo pag nakamotor ma'am, delikado po siya kasi pwede po kaming sumemplang. Batid ng mga opisyal ng barangay ang problema, kaya pinapaigting daw nila ang panghuhuli sa mga pag-alagalang aso. Marami pa rin daw ang hindi tumatalima sa ordinansa ng barangay na kailangan itali ang mga alagang aso. Pagmumultahin ang sinumang pet owner na nagpapabaya sa kanilang mga alaga. Lalo na yung mga estudyante, natatakot lalo na yung mga bata. Tapos yung mga dumi pa ng aso, problema namin talaga yan. Kaya ang ginawa namin paraan, nanguhuli na kami. Halos sinaraw-araw na namin. Paalala ng otoridad na maging responsableng pet owner. Sa pamamagitan nito, makakaiwas ka na sa disgrasya, makakaiwas ka pa sa multa. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilao Dungka, One North Central Luzon. Mini forest sa bahagi ng Malda National High School na madalas binabaha. Sinisimula ng tabunan ng lupa. Sundan sa report. Bagamat ilang araw ng maganda ang panahon, hindi pa rin humuhupa ang baha sa bahagi ng Mini Forest Park sa Mangaldan National High School. Problema ng ilang estudyante ang mabahong amoy dahil sa naipong baha. Kung minsan po may mga motor na dumadaan, tas siksikan po kapag wala pong madadaanan. Ganun. Parang naging malaking tulong po. Sobra po siguro kasi po malawak na po yung dadaanan, tapos may mga estudyante na din po na hindi na po magsisiksikan and malawak na po yung space. Dahil dito, sinimulan na ng pamunuan ng paaralan ng pagtatabo ng lupa sa lugar. Aayusin din daw ang drainage system ng paaralan. Nag-submit na rin po tayo ng resolution para sa karagdagang panabon sa ating provincial government at nag-oo naman po sila. Inaantay na lang po natin yung pag-deliver ng mga landfill na gagamitin natin. Naglalagay din ng larvicidal treatment sa mga naiipong baha sa paaralan upang hindi pamahayan ng mga lamok at makaiwas sa banta ng sakit. Every 2 weeks nag-treat tayo doon. Continuous pa rin yung treatment natin. Gumagamit po tayo ng Keotrin. Ito yung insecticide against mosquitoes. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilao Dungka, One North Central Luzon. Nangunguna pa rin ang Benil Blazers sa team standings ng NCAA Season 100 Men's Basketball. Taglay ng Blazers ang 4-1 win-loss card. Kasunod ang Perpetual Altas at Letran Knights. May tig-3 panalo naman ang San Beda Red Lions, LPU Pirates at Mapua Cardinals. May tig-2 panalo naman ang EAC Generals, San Sebastian Stags at JRU Heavy Bombers. Habang ang Arellano Chiefs ay 1 panalo pa lang sa loob ng 6 na laro. Samantala, abangan ang bakbakan ng Mapua Cardinals at San Sebastian Stags bukas, September 27. Susundan niya ng sagupaan ng LPU Pirates at Benil Blazers. Live sa Heart of Asia at via live stream
ng NCAA Philippines at GMA Sports PH. Samantala, isang mananahing lola lumalaban sa buhay kahit may kapansanan gamit ang lumang makina. Silipin sa report. Pilit pa ring naghahanap buhay ang isang PWD at senior citizen na si Josephine Laurio, 62 anyos at tubong barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Hindi alintana ang sikat ng araw at ulan dahil tanging puno lang ang nagsisilbing silungan habang nagtatahi. Maliit lang daw ang kanyang kinikita dahil mga napapadaan lang sa lugar ang kanyang mga customer. Swerte na raw kung kumita siya ng 150 hanggang 300 pesos kada araw. Idagdag pa ang hamon sa pagtatahi dahil sa kanyang kapansanan. Pero sa gabay ng Panginoon, nabibigyan siya ng lakas upang ipagpatuloy ang laban sa buhay. Wala po kaming pinag-aralan, sir, kaya ganito na lang ang hanap buhay namin. Yung panalangin ko na sana laging malakas ang buhay namin. Kahit ganitong naghirap kami, malagi kaming malakas. Batid din niya ang peligro sa kanyang pwesto at kinatitirikan ng kanilang munting bahay. At anumang oras, pwede rin silang paalisin doon. Pero sa kabila ng kanilang sitwasyon, pangarap pa rin niyang magkaroon ng maayos na pwesto upang ipagpatuloy ang hanap buhay. Yung sana, medyo hindi na siya masyadong magtrabaho tapos mag-isip kasi kung din yan, yung paa niya nahihirapan din siya. Isa sa mga nagpapatahi kay Lola Josephine si Ramandip Singh na mula pa sa Villasis. Kung minsan, sinasadya niya raw na magpatahi kahit hindi naman kailangan. Basta makita lang niyang masaya at matulungan si Lola Josephine. Walang problema sa bayad. Siyempre, pagtulungan natin, hindi kami kita ng babayaran. Basta double, triple. Basta masaya si nanay. Jarek Pasiliao, 1 North Central, Luzon. Mga kapuso, 90 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.